Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo how to construct pie graph or pie chart. Mula sa frequency distribution table ay papaliwanag ko po sa inyo step by step kung paano i-construct yung kanyang pie graph or pie chart. Bago ko i-present yung ways of constructing pie chart or pie graph, ay i-define muna natin ano nga pa ang kanyang definition. It is a circular graph that shows how the categories are distributed. It shows the division of a whole into its parts. It is used to convey information on different categories like business, sciences, and education. So pag sinabi po nating pie chart or pie graph, ito po ay pabilog in a form of circle. Ano po? So ito po ay pie. Okay? So ito po ay pwedeng lagyan ng color, pwede naman pong black and white. So ano po nga ba ang nilalaman ng pie chart? So sa pie chart or pie graph, makikita mo yung percentage ng bawat cut or slices or makikita mo din yung amount or yung number of the slices. Okay, so paano nga po ba i-create? Paano po ba mag-create ng accurate pie chart? So ito po ay based from the frequency distribution table. At ang frequency distribution table ay first, dapat meron kang category. Second, yung frequency. Then yung third column, dapat meron kang percentage kasi sa ating pong pie graph ay nakalagay din, minsan nilalagay natin yung percentage ng slices. Okay? And degree. So bakit po kaya may degree sa part ng frequency table ng pie chart? Kasi yung degree, ito po yung laki ng slices ng bawat category. Ano po? Kaya po mayroon tayong degree. So paano nga po ba yan? I-fill up itong table and then mag-create ng pie chart. Papaliwanag ko po yan step by step. Okay, so first step in constructing pie graph or pie chart ay we need to fill up the distribution table. So minsan po kasi ang binibigay lang na activity is that the category and then the frequency. Okay, so we need to fill up percentage and degree bago po tayo makapag-create ng pie chart or pie graph. So paano nga po ba mag fill up ng percentage in a form of percent? Okay, so ang category po natin dito ay apple, which is 5 frequency, guava 4, mango 6, banana 5, at ang total po niya ay 20. Okay, so yung 20 po ito po yung frequency or the number of fruits. Ngayon, paano po natin kunin yung kanyang percentage? So, ganito lang po yung pagkuha ng percentage. Ang gagawin lang po natin dyan ay, okay, for percentage, ito po yung kanyang formula. So, frequency divided by total frequency. So, ito po ang halimbawa ay apple, 5 ang kanyang frequency divided by total, that is 20, and then yung sagot, i-multiply lang sa 100. Okay, so ganito lang po yun. So, for apple, that is 5 divided by 20. Okay, 5 divided by 20 times 100. So, what is 5 divided by 20? That is 0.25 times 100. That is equal to 25. And since multiply natin sa 100, magiging percent po yan. So, that is 25%. So, for apple, that is 25%. Okay? How about for the guava? Okay, so ang guava po ay 4. So 4 out of 20. Okay, so this become 4 divided by 20 times 100. So what is 4 divided by 20? That is 0.20. Then times 100, that is equal to 20%. Okay, so 4 out of 20 is 20%. So that is the percentage for guava. So lagay po natin 20%. Okay, so next natin ay mango. Ang mango ay 6 ang kanyang frequency. So divide natin sa total na 20. So it become 6 divided by 20 times 100. So what is 6 divided by 20? That is equal to 0.30. Then multiply natin sa 100. So 0.30 times 100, that is equal to 30%. Okay, so for mango, 6 ang frequency. That is 30%. And then, for banana, ang kanyang frequency is 5, the same po sa apple. So, ang apple ay 5, 25%. So, ang banana ay 5. Ibig sabihin, ito rin po ay 25%. So, kapag tinotal natin itong percentage, dapat po, ang total dito ay 100%. So, kapag tumaas o bumaba sa 100%,
may mali tayong computation dito sa part dito. Okay? So dapat pag tinotal natin ito, should be exactly 100%. So total natin, so dalawang 25, 25 plus 25 is 50. Then 20 plus 30 is 50. So 50 plus 50 is 100 and that is correct. Okay? So okay na po yung ating percentage. So ang next po natin ay yung degree. Okay, for degree naman, ano pong gagawin natin para ma-compute natin yung degree? So, ang gagawin lang po natin, ang formula po ay, ito po yung ating formula. So, the same way with the percentage, frequency divided by the total frequency. So, frequency divided by total frequency, pero i-multiply natin sa 360 degrees. So, kanina sa percentage, 100, sa degree naman, dapat ay multiply natin sa 360. So, ano po yung concept bakit 360 degrees? Kasi ang buong ikot o yung buong circle ay ang measurement niya in a form of degree ay 360. Okay? So, yun po yun ang purpose niya. Okay? So, frequency sa apple, tingnan natin yung degree ng apple. So, 5 divided by 20. Okay? Then, multiply natin sa 360 degrees. So, i-divide muna natin yung 5 divided by 20. That is equal to 0.25. Then, multiply natin sa 360. So, 0.25 times 360, that is equal to 90 degrees. Okay? So, for apple, that is equal to 90 degrees. Okay, so how about for guava? So, ang guava po is, ang kanyang frequency is 4 out of 20. So, this will become 4 divided by 20 times 360. Again, divide first. 4 divided by 20, that is equal to 0.20. Then multiply by 360, that is equal to 72. So, therefore, 72 degrees po ang degree ng guava. So, lagay po natin dyan, 72 degrees. Okay, so next po natin ay mango, which is 6 as frequency. So, divide natin yung 6 sa total na 20. So, 6 divided by 20 times 360. And 6 divided by 20 is 0.30 times 360. That is equal to 108 degrees. So, ang mango po, ang frequency niya ay 6. Ang kanyang degree ay 108 degrees. Okay? And then, ang panghuli natin ay banana. So, ang banana po, ang kanyang frequency ay 5. Again, pareho po sila sa apple. Ang frequency ay 5. So, magkapareho din dapat sila ng degree. So, yung apple ay 90. Ibig sabihin, itong banana is 90 degrees. And, dapat pag ito-total natin, yung degree, dapat po ay 360 degrees. Okay? Kasi nag-multiply tayo ng 360. Kapag hindi 360, ang lumabas na total ay ibig sabihin may mali po tayong na-fill up dito. Okay? So if you're going to add 90 plus 90, itong dalawang 90, 180. 72 plus 108, 180 din. So 180 plus 180 is 360. So ibig sabihin, tama po yung sum na 360 degrees. So okay na po yung ating table. Ready na po tayo na mag-draw ng pie chart or pie graph. Okay, so to draw the pie chart or pie graph, ay ito po yung mga materials that we need. So pencil, foot rule, compass, and protractor. So pag wala po kasi yung isa dito, ay hindi po tayo makapag-construct ng pie chart or pie graph. Okay, so first step to construct pie chart or pie graph ay we are going to use the compass. Yung compass po, ang purpose po nan ay pambilog. Okay? Draw a circle. After constructing the circle, ay mag-draw tayo ng radius. So ano nga po ba yung radius? So ang radius ay from the circle or center of the circle up to the circle. Ang tawag po dyan ay radius. At kahit saan po pwede kayong mag-draw ng radius dito. So para sa akin, dito ko po i-draw yung radius. Okay, so pag okay na yung radius natin, ay gamitin natin yung ating protractor. At iset natin yung pinakang center ng protractor and then yung line niya, ito po sa ating radius. And then hanapin natin, ilocate na po natin yung first degree, yan po ay para sa apple. Ang first degree natin ay 90 degrees. Okay? So, ito po yung ating susukatin mula po dito kasi andito yung radius natin, pag ganyan po ang tingin po natin sa radius. Nasaan po yung by 10? Since mag-start tayo mula dito pataas, hanapin natin kung nasaan yung 10. Ito po yung 10, nasa babang number. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So, ito po yung 90. Ano po, yung pinakang gitna.
So magma-mark po tayo dito sa taas, okay? Mark po tayo sa taas gamit yung ating pencil, okay? Okay, so next po, after po natin ma-mark yung 90 degrees, ay gamitin na po natin ulit yung ating ruler. Connect the line mula po sa mark, sa circle, hanggang po sa center. Okay, mag-create po ulit tayo ng another radius. So yung portion na ito, yung slice na ito, since ang nilocate natin ay 90 degrees, ito po ay para kay Apple. Okay, so ang Apple po ay 5 ang kanyang frequency. So pwede na po natin ilagay, Apple is 5, and then ang percentage niya pwede pong ilagay, that is 25%. Okay, kaya nailagay na po natin, ang category ay Apple, ang frequency ay 5, ang kanyang percentage ay 25%. Yung 90 degrees, yan po yung lawak ng angle, okay? O yung lawak ng slice dito po sa buong circle. Okay, so next po ay allocate naman natin yung next na category, which is guava. So ang kanyang frequency ay 4, 20% percentage, at ang kanyang degree ay 72. So gamitin natin itong degree na 72 degrees para ma-allocate natin, ma-slice natin yung guava. So dito po tayo, i-connect po natin, idudugtong po natin dito. So gamit yung ating protractor, okay, ito po yon. Since dito po yung ating radius, dito po yung center sa protractor ninyo, and then i-line na po natin dito sa radius na ito. And then again, bilang po tayo pag ganon. Since ito po ay 72, so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, andito po yung 70. Kaya lang 72. So dagdag po tayo ng konti, assume natin, andito po yung 72. So i-mark po natin, yan po yung 72. And then next, pag na-mark na po natin kung nasaan yung 72 degrees, gamit ulit natin yung ruler natin para mag-create tayo ng line. So ito na po ulit yung another line natin. At itong portion na ito, itong slice na ito, that is for guava. So lagay po natin guava, the frequency is 4. Okay? And then ang kanyang percentage ay 20%. So ilagay po natin sa tapat, 20%. Okay, so next natin na category ay mango. So ang mango, ang frequency ay 6, ang percentage ay 30, ang kanyang degree ay 108 degrees. Okay, so again, dito po natin ilalagay yung ating protractor, ilalapat po natin ulit. Okay, dito po yung center ng protractor, pag ganun po, ito po yung 0. Then pababa po yung ating count. Okay, so 108 degrees, so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Then 110 na po yung kasunod. So nandito pong part yung 108. So i-mark po natin sa baba. So ito na po yung ating 108 degrees. Okay, so and then next ay i-create po natin ulit yung kanyang radius here or line from the center up to the mark. Okay, so ito po yung slice ng para sa mango, which is 6 ang kanyang frequency. So lagay po natin mango 6 at ang kanyang percentage ay 30%. Okay? At yung nahuhuli, since panghuli na po yung banana which is 5 ang frequency, ito na po yung huling slice. Okay? So banana is 5, lagay po natin. And then ang kanyang percentage ay 25%. At yan din po ay 90. So yung apple at banana pareho pong 5. So dapat magkapareho po yung slice nila. Okay? At yung mango, pinakamalaki ang frequency, gawin din yung kanyang percentage. So ito mas malaki, 30% kasi 6 po yung mango. At ang pinakamaliit na slice dapat ay yung guava kasi 4 lang yung kanyang frequency. Ang kanyang percentage naman, natural, pinakamababa din 20%. So ito na po yung inyong pie chart or pie graph. At pwede naman po ninyong kulayan para mas maganda pong i-present. Okay, so to color your pie chart, gamit po kayo ng iba-ibang kulay para makita po yung distribution ng bawat category. Okay? So any color po na iba-iba para makita po yung slices para mas magandang i-present yung inyong pie chart or pie graph. Salamat sa kaibigan. Kung nagustuhan mo at natuto ka sa video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.